Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Tawagin mo na lamang akong Enrico. Tubong Leyte. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at ibabahagi ko ng aking karanasan. Pero bago niya ako husgahan, mga kagiliw, sana tapusin niyo munang pakinggan ang kwentong ibabahagi ko. Anak ako ng isang babaeng palaging nilalapitan ng lahat sa baryo namin. Tuwing may nangangailangan ng tulong dahil sa kilalang mananambalang aking ina at kayang makipagkonekta sa mga taong pumanaw at makipag-usap. Pero sa gabi, ang totoo'y isa siyang mangbabarang na may dugong mangkukulam. Ang lolo ko ay isang mangbabarang at ang lola ko ay isang mangkukulam noon. Kaya't ang nanay ko ay dalawa ang kalaman pagdating sa lihim na karunungan na nasa kaliwang gawain. Noong namatay ang abuela at abuelo ko ay kaming dalawa na lamang ni Nanay Bising ang magkasama sa buhay. Nasa tiyan pa lamang kasi ako ng aking ina ay iniwan na ako ng aking ama noon. Matapos malamang angkan na mga mangkukulam at mambabarang ang aking ina. Tanging ang lumang litrato lamang ni tatay ang siyang meron si nanay at yun ang palagi kong pinagmamasdan tuwing nangungulila ako sa ama. Kapag kasi tinatanong ko si nanay tungkol kay tatay, ay ayaw niyang sabihin sa akin ang totoo. Bastang palagi niya lang sinasabi sa akin noon ay nasa Maynila daw si tatay at may iba ng pamilya. Hindi ako mahal noon. Dahil kung mahal ako ni tatay, hindi niya iniwan si nanay matapos matuklasan ang totoong pagkatao ng aking ina. Palaging dinidikdik sa isipan ko ni nanay na hindi namin kailangan si tatay noon. Mabubuhay kami kahit na wala ito. Magsisikap siya para sa aming dalawa. Kaya naman, Sir Seth, ay lumaki ako may galit sa aking ama. Nga pala, ipapaliwanag ko lamang ng konti ang tinitira namin mag-ina noon. Luma na yung bahay namin, pero yero naman ang bubong. Yari sa kahoy ang dingding at kawayan naman ang sahig. Sa dulong baryo kami naninirahan at may kalayuan sa mga kapitbahay na mapanghusga. Hindi naman kasi lahat ng kapitbahay ay mababait. May mga mapanghusga rin at higit sa lahat, mga tsismosang walang magawa sa buhay, kundi ang magchismis lamang ng magchismis. Noon pa man ay alam kong may kakaiba sa aking ina. Sa likod ng kabaitan at palangiti niyang mukha, ay may malademonyo siyang katauhang nagtatago noon. Enrico, huwag mong tatapakan ang anino ng ahas kahit anong mangyari. Minsang wika pa ng aking ina nung may makita kaming ahas sa daan noon. Hindi ako nagsalita. Hinayaan na lamang siya sa ginagawang pag-uusal ng orasyon. Nakita kong saglit na tumigil sa daraanan namin ang ahas pero agad din naman yung gumapang ng mabilis matapos marinig ang pag-uurasyon ni nanay na parang bulating binuhusan ng asin noon. Pagkarating namin sa bahay ay nakita ko ang isang lalaking umiiyak. May dalang manok at 4 na pirasong itlog na balot ng pulang tela. Kagad na lumapit siya sa aking ina. Aling Bising, gusto ko pong ipabarang si Dindo. Kinukuha niya yung lupa namin. Pati asawa ko ginagapang. Sambit ng lalaki na nagmamakaawa noon. Saglit na tinapunan ako ng tingin ni nanay bago tumingin ulit sa lalaki. Tara sa kubo, sumunod ka sa akin. Aniya, at nagpatiuna ng maglakad papunta sa kubong katabi ng bahay. Papasok na sana ako sa loob ng bahay pero tinawag niya ako at inutusang sumunod sa kanya. Bumuntong hininga na lamang ako at mabigat ang mga paang sumunod sa dalawa. Alam ko naman kasi kung bakit pinapasunod ako ni nanay sa kubo noon. Malamang sa malamang ay gusto niyang makita ko at pag-aralan ang gagawin niyang pambabarang.
Gaya nga ng palagi niyang sinasabi, ako ang magiging disipulo niya dahil nag-iisang anak lamang ako noon. Pagpasok namin sa kubo ay umupo sa harap ng mesa na may itim na telang may burda ng mga simbolo ang aking ina. Inabot ko sa kanya ang mga gamit na dala ng lalaki. Matapos akong utusan ni nanay, ang itlog at manok naman ay itinabi ko na muna. Matapos kong maibigay lahat ng mga kailangan niya, doon na siya nagsimulang bumigkas ng mga kataga sa kaliwa. Bawat mga salitang binibigkas niya, walang epekto sa akin yon. Bata pa lang kasi ako ay may binaon na siyang proteksyon sa katawan ko. Kaya kahit na anong pagpapakawala niya ng mga orasyon sa kaliwa o sa kanan man, walang mangyayaring hindi maganda. Makakauwi na kayo. Si nanay na yung bahala sa lahat. Bumalik na lang kayo dito bukas ng ganitong oras din at ibalita sa amin kung anong nangyari dun sa taong pinabarang nyo. Wika ko sa lalaki matapos magbigay ng hudyat ang aking ina. Sa totoo lang, Sir Seth, konsensya ako sa lahat ng taong nagawa ni nanay ng masama. Minsan ko na siyang pinigilan at sinabihang itigil na mga ginagawa niya at makontento na lamang siya sa pagiging mananambal. Pero ayun, kastigo lamang ang inabot ko sa kanya at isang araw na hindi pinakain. Sabihin niyo ng bunjing ako, sunod-sunuran sa magulang at hindi marunong sumuway, pero wala kayo sa katayuan ko. Hindi niyo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ng aking ina. Maibigay niya lang ang lahat ng mga pangangailangan ko noon. Sa sobrang pagmamahal niya sa akin bilang anak, niyakap niya ng pagiging mangbabarang. Huwag lamang akong patayin ng abuelo ko noon. Nung nabubuhay pa ang lola at lolo ko ay hindi naging maganda ang buhay namin mag-ina. Nakikita ko kung paanong saktan ni lolo si nanay, mapasunod lamang sa lahat ng gusto niya. Kapag hindi niya kasi ginagawa yun ay ako ang sasaktan at ibibitin sa puno ng mangga at lagyan ng maraming naglalaki ang langgam na kulay pula. Kahit ang pagkababae ng aking ina ay binaboy ng walang hiya kong lolo. Palagi din siyang sinasabihan ni Lola Lagring na kaladkaring babae. Lumayas-layas sa bahay, nagpunta ng Manila. Tapos pagbalik ay may bitbit ng palamuning bata at pasanin sa buhay noon. Mainit din ang dugo nila sa akin at kayanman ay hinding-hindi nila ako matanggap na maging parte sa buhay nila. Yung kubo sa tabi ng bahay ay yun ang tinitira namin na nanay nung nabubuhay pang mga magulang niya. Sabay na namatay ang mga ito sa hindi malamang dahilan. Pero ang sabi ni nanay, nararapat lamang daw yun kina lolo at lola. Dahil ni minsan ay hindi ito naging magulang sa kanya. Tuwing naaalala ko ang mga sandaling nagdurusa ang aking ina sa kamay ng sarili niyang mga magulang, hindi ko maiwasang manggigil. Kaya kahit na kung minsan ay binubuntod sa akin ni nanay ang galit na nararamdaman niya, ayos lang. Tinatanggap ko ang lahat ng pananakit niya. Maibsan lamang ang hirap ng kanyang kalooban kahit papano. Kinabukasan, pumunta sa bahay namin ang lalaking nagdala ng manok at itlog. Ibinalita niya kay nanay na wala na si Dindo, ang lalaking ipinabarang nito. Walang tigil itong nagpasalamat kay nanay at inabutan siya ng pera. Lumabas na ako ng bahay at hindi na pinakinggan ang mga sumunod na usapan ng dalawa. May ginawa na namang hindi maganda yung nanay mo, ano? Kaya andito ka na naman sa bahay. Nakangiting wika ng nag-iisang kaibigan kong si Malo. Marahang tango lamang ang naging sagot ko at bumuntong hininga. Tinatamad kasi ako magpaliwanag na naman. Kung bakit naman kasi pinasok na nanay mo yung ganyang klaseng sistema. Alam mo, pinutol ko na ang sanay sasabihin pa ni Malu. Kahit naman kasi may mali ang aking ina, ina ko pa rin yun ano man na mangyari. Sinabihan ko siyang huwag nang magsalita ng hindi maganda. Pasensya ka na, Malu. Ayoko lang talaga makarinig ng hindi maganda tungkol sa aking ina. Tumango ito at humingi din ng tawad.
Maya-maya pa ay natanaw kong papasok na sa loob ng bakuran ng ina ni Malu. May kasamang dalaga. Sa unang pagkakataon ay naagaw ng dalaga ang atensyon ko at bumilis ang pagkabog ng dibdib ko noon. Ipinakilala sa akin ni Malu ang pinsan niya at sinabing pansamantalang magbabakasyon na muna ito sa bahay nila. Kaya't kung gusto ko mano ay aaraw-arawin ko ng dumalaw sa kanila para naman kahit papano ay may makakausap na ibang tao si Mara. Tsaka ipasyal ko na rin dahil magiging abala daw siya sa mga sumunod na araw. Sa bawat araw na nagdaan, nagpabalik-balik ako sa bahay ni Malu. Naging malapit na kami sa isa't isa ni Mara. Masayahin siyang kausap at madaling pakitunguhan. Kung kaya naman ay hindi ako nahirapang pakitunguhan siya noon. Sa katagalan, tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya't hindi yun alam ng aking ina. At noon ngang malaman niya, grabe ang galit na nararamdaman niya. Pinagbawalan niya na akong pumunta sa bahay ni Malu at manatili na lamang umano ako sa bahay noon. Nay, hindi na ako bata. Malaki na ako at kaya ko na yung sarili ko. Bakit niyo ba ako pinagbabawalan? Sambit ko at hindi maitago ang hinanakit na nararamdaman ng isang gabing kausapin ako ni nanay. Pinandilatan niya ako ng mata at sinabihang magiging sagabal lamang umano sa gagawin kong tungkulin ng babaeng yon. Hanggat maaga pa ay putulin ko na ang kung anumang ugnayan naming dalawa ni Mara. Dahil ayaw niyang dumating ang araw na gagawin niyang ginawa ng abuela ko. Kung paanong ilayo sa amin ang aking ama na hindi na makikita kailanman. Tulad ng sinasabi ko sa iyo palagi, ikaw ang susunod sa yapak ko kaya't itigil mo na yung kahibangan mo. Dagdag niya pang wika. Kung ayaw ko daw sumunod sa mga sinasabi niya, siya na mismo ang gagawa ng paraan para mailayo sa akin ang babaeng yon. Nagalit ako sa kanya. Habang nagsasalita ito ay tinalikuran ko siya at padabog na akong pumasok sa kwarto. Hindi ko inintindi ang mga sinasabi at pagbabanta niya noon. Kinabukasan ay nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ni Malu na wala na si Mara sa bahay nila. Nagmadali daw itong umalis pabalik ng Manila at parang may iniindang karamdaman. Noong tanungin ko si Malu kung ano ang karamdaman ng sinasabi niya, dahil nung huli kaming nag-usap ni Mara ay wala naman siyang sakit o dinaramdam, kaya't papanong biglang nagkaroon ng sakit noon. Hindi sinagot ni Malu ang tanong ko. Tinapik niya lang ang balikat ko't muli na siyang pumasok sa loob ng bahay nila. Galit na galit akong nagmadaling bumalik sa bahay. Nasa bakuran pa lamang ako ay tinawag ko na si nanay at pagalit na tinanong kung may kinalaman ba siya sa nangyari kay Mara. Sabihin mo sa akin yung totoo, Nay. May kinalaman ka ba dito, ha? May kinalaman ka ba kaya umalis na lang bigla si Mara? At kung oo, may magagawa ka ba? Kung gusto mong walang masamang mangyari sa babaeng yan, ha? Lubayan mo siya at hayaan mo siyang mamuhay ng normal, Enrico. Ako, Nay. Paano ako? Gusto ko rin mamuhay ng normal gaya ng iba. Mas lalong nagalit ang aking ina't muli akong binalaang wag na wag ko na siyang susuwayin pa. Dahil hindi lamang yon ang kaya niyang gawin oras na sumuway ako sa lahat ng kagustuhan niya. Alam niyang napamahal na daw ako sa dalaga. Kaya't sinusuway ko na ang ilan sa mga utos niya. Bago pa man may magawa siyang hindi ko magugustuhan, tumigil na ako sa kahibangan nun. Natakot ako sa sinabi ni nanay. Kilala ko siya. Alam kong kapag sinabi niya ay talagang gagawin niya. Kaya't bago pa man may mangyari kay Mara, mas mainam nang sundin ko na lamang ang lahat ng gusto ni nanay. Simula nun, hindi na ako tumanggi pa. Napasukin at aralin ang pagiging isang mambabarang. Lahat ng mga itinuro niya ay ginawa ko. Huwag niya lang saktan o gawa ng hindi maganda si Mara. Isang umaga, saktong kakatapos ko lamang mag-agahan noon nang may dumating na babae. Kinausap niya ang nanay ko at humingi ng tulong.
Pinagsamantalaan daw siya ng amo niyang lalaki sa Manila at pinalayas noong mabuntis siya. Gusto niyang gumante at alam niyang yun lamang ang tanging paraan para mapanatag ang kanyang kalooban. Tiningnan ako ni nanay at inutusan ako na ako nang bahala sa naisipagawa ng babae. Gawin ko man ang nararapat doon sa taong may kasalanan sa babaeng yon. Nang tingnan ko ang babaeng nagngangalang Rosenda, ay nakita kong nagbabadya ng tumulo ang mga luha niya pero pinipigilan niya lamang ito. Gusto ko sanang tanggihan pero naramdaman kong nakatingin si nanay mula sa likuran ko. Kung kaya't hindi na lamang ako umimik nun. Isinulat ko ang pangalan ng lalaki sa papel. Inilagay sa botelyang may lamang iba't ibang klaseng insekto at sinindihan ng kandilang may inukit na orasyon. Itinapat ko ang bibig sa bunganga ng botelya at muling nag-usal ng orasyong pamarusa. Binigyan ko ng iba't ibang klaseng karamdaman ang taong ipinabarang ni Rosenda. Nang sa ganoon ay hindi yun malaman ng ganon kadali. Oras na magpatingin sa ospital ang taong binarang ko. Ganun lang, parang wala. Pero sa loob-loob ko, Sir Seth, umiiyak na ako dahil sa may tao na naman akong ginawa ng hindi maganda. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko susundin ang bawat utos ng aking ina nun. Sobrang nahihirapan na ang kalooban ko at pakiramdam ko ay wala nang patutunguhan pa ang buhay ko noon. Matapos kong gawin ang pamarusang ibabato doon sa taong gumahasa kay Rosenda, lumabas na ako ng kubo at hinayaan ng dalawa. Sa pagdaan ng mga araw ay tuloy-tuloy na ang ginagawa kong pambabarang. Hindi na ako nakikialam sa mga motibo ng mga dumarating. Basta may pangalan, buhok at alay. Gumagalaw na ang kamay ko ng kusa. Minsan nga ay hindi ko na kailangang magbasa pa ng orasyon. Masamang titig lang ni nanay, alam ko na ang susunod na hakbang. Naging parang makina ang buhay ko. Kulam, alay, kandila, sumpa. Paulit-ulit na sistema lamang ang nangyayari ng mga panahon na yon. Wala nang iba't halos taong bahay na lamang ako. Magmula nang matuto ako mambarang ay iniiwasan na ako ng lahat. Maging ang malapit kong kaibigang si Malu, hindi na ako pinapansin nun. Sa bagay, kahit sino namang tao oras na malaman nilang isang mambabarang o mangkukulam ang kapitbahay. Wala eh. Kahit naman siguro ako kung nagkataong nabibilang ako sa mga normal na buhay, tiyak matatakot din ako. Kaya nga kahit masakit ay pinilit ko na lamang kumbinsin ang sariling huwag isipin ang mga bagay-bagay na ito. Hanggang sa isang gabi, nakarinig ako ng marahang katok sa pintuan. Wala si nanay noon dahil may pinuntahan siya at bukas pa ng umagang uwi niya. Kaya ako lang ang mag-isa sa bahay noon. Pagbukas ko ng pinto ay saglit akong naligas sa kinatatayuan at napatitig sa babaeng nakatayo sa harapan ko. Si Mara. Hinding-hindi ako maaaring magkamali. Siya nga, kahit na may talukbong ang ulo niya at bahagyang natatabunan ng mukha nito, nakikilala ko pa rin siya. Basang-basa siya sa ulan at umiiyak. Kaagad na pinapasok ko siya at binigyan ng pamunas. Nakaramdam ako ng pagkahabag nang makita ko ang dalaga. Napakapayat niya at kulang na lamang ay magkalasa ng mga buto. May mga sugat din siya sa katawan, maging sa mukha. Mara, anong ginagawa mo dito? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Walang kagatol-gatol na humingi ng tulong sa akin si Mara. Sinabi niyang ilang buwan na siyang hindi tinatantanan ng sakit niya. Maging sa panaginip ay may babaeng sumasakal sa kanya't ayaw siyang tantanan nun. Kung ano-ano na rin ang nakikita niyang mga nakakadiring insektong gumagapang sa balat niya. Halos hindi na rin siya makakakain dahil wala siyang gana
at parang lasang buhangin o kalawang ang lahat ng mga kinakain niya noon. Bakit sa akin ka humingi ng tulong? Hindi ako doktor at mas lalong hindi ako manggagamot. Bakit hindi ka sa kanila lumapit para humingi ng tulong? Kahit na nauutal ang boses niya sa kakaiyak, pinilit niya pa rin magsalita at paulit-ulit na humingi ng tulong. Pinakalma ko na muna siya para makapag-isip ng maayos. At noong huminto na siya sa pag-iyak, saka ko pa lamang siya kinausap noon. Noong naipaliwanag niya na ng maayos ay nakaramdam ako ng galit doon sa babaeng pinaghihinalaan niyang nagpakulam sa kanya. Kinuha ko ang inabot niyang panyo. Sigurado ka bang pagmamayari ng babaeng niya ng panyong to? Matapos niyang tumango ay tumalikod ako at dinala ang panyo sa altar ng aking ina para umpisa ng pagriritual. Sa una ay nagpalipad hangin lang muna ako ng pamarusa papunta sa taong nagpakulam kay Mara. Kinurot-kurot ko lang sa pamamagitan ng karayom ang tagiliran nito. Mga mahigit 1 oras din ang pamarusang ginawa ko. Matapos kong magpalipad hangin ay bumalik ako sa sala at inasikaso ang dalaga. Habang inaasikaso ko si Mara ay sinabihan ko siyang bukas ko nagagamutin ang karamdaman niya. Kukumpletuhin ko muna ang mga halamang gamot na gagamitin. Itong mga nilagay ko sa katawan mo, paunang lunas lang to para hindi ka ganong makaramdam ng pananakit ha. Nagpasalamat ang dalaga at mapait ng ngiti sa akin noon. Alam ba nila Malu na nandito ka? Bakit hindi ka man lang nila sinamahan? Sumagot siya at sinabing alam daw ni Malu. Silang dalawa lamang ang nakakaalam dahil mariing pinagbawalan siya ng ina ni Malu na pumunta sa bahay noon. Nakaraang araw pa daw siya dumating at gusto niya ngang magpagamot na sa kahit sino manggagamot para mawala ang sakit niya. Nasabi nga sa kanya ni Malu na mananambal din ang aking ina. Kaya't nagpaalam siya sa tiyahin niyang pumunta sa bahay para magpagamot noon. Pero ayaw ng tiyahin niya. Hindi ito pumayag sa nais niya. Kinaumagahan, pag-uwi ni nanay sa bahay, nagulat siya nang makita niya si Mara sa sala. Mahimbing ang tulog nito at walang kamalay-malay na dumating ang aking ina. Bakit nandito yan? Tanong niya. Hindi ba't sinabi ko sa'yong lubayan mo yung babaeng yan? Bakit nandito siya sa pamamahay natin? Nay, maggunos dili kayo. Nandito yan dahil sa gusto niya magpagamot. Ipinakulam siya ng kasama niya sa trabaho dahil naninibugo yung taong yun sa kanya. O huwag niyang bigyan ng ibang ibig sabihin ng pagpunta niya dito. Kinausap ko na masinsinan si nanay at muling nangakong iiwasan ko si Mara. Basta't gamutin niya lang. Yun lang ang huling hiling ko sa kanya. Saglit na tinitigan ako ng aking ina at wari ba'y binabasa niya ang nasa isipan ko. Sige, gagamutin ko siya at ikaw nang bahala doon sa taong nagpakulam sa kanya. Nabuhayan ako ng loob matapos marinig ang pagpayag niya. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ko at walang tigil sa pagpapasalamat noon. Kinagabihan, nagtirik ako ng kandila sa bulwagan ng bahay. Ipinwesto si Mara sa gitna. Mara, magtiwala ka lang sa amin ni nanay. Kung sakali mang may marinig kang kakaiba o may tatawag sa pangalan mo sa labas, huwag mong pansinin. Huwag na huwag mong sasagutin. Basta ituon mo lang yung pansin mo sa gagawin nating pagkalas ng kulam dyan sa katawan mo ha. Bilin ko kay Mara bago ako pumunta sa harapan ng altar. Nilabas ko ang panyong ginamit ko nakaraang gabi sa pagpapalipad hangin. Nilubog ko yun sa langis. Pagkatapos ay nag-usal na ako ng mga inkantasyong nasa kaliwang gawain. Samantalang si nanay naman ay nag-aayos na ng mga halamang gamot. Nang sa ganoon ay matapos kong kalasin ang kulam sa katawan ng dalaga, ay lalapatan niya ito kagad ng mga gamot na inihanda niya. Habang nagre-ritual na ako sa harap ng mga itim na ribulto at mga itim na kandilang nakasindi, may tumawag sa pangalan ni Mara.
Boses yun ng tiyahin niya. Paulit-ulit na tinatawag si Mara at pinapabuksan ang pintuan nun. Ilang segundo pang lumipas ay galit na ang boses mula sa labas ng bahay. Pinagbabantaan pa ito si Mara. Natataranta na si Mara at mukhang hindi alam ang gagawin. Mag-focus ka sa ginagawa natin, Mara. Nililinlang ka lang namang kukulam. Oras na sumagot ka sa boses na naririnig mo. Mawawala ng saysay ang lahat ng ginagawa namin ni nanay. Kahit anong mangyari ay hindi makakapasok sa loob ng bayang nilalang na inutusan ng mangkukulam na guluhin ang ginagawang gamutan. Nang sa ganoon ay maputol yon at magtagumpay ang nilalang na kunin na ang kaluluwa ng dalaga. Marami akong binabanggit na orasyon at tinawag ko na ang pinakamalakas na gabay ng aking ina para humingi ng tulong dito. Pero nakailang oras na ako sa ginagawa at halos maubos ng lakas ko sa espiritual na pakikipagkumbate sa mangkukulam. Pigo pa rin akong mapasuko yon. Si Mara naman ng mga oras na ito na binabaklas ko ang kulam sa katawan niya ay hindi niya mapigilan ang sariling mapasigaw. Sa nagmamakaawang boses ay sinabi niya sa aking tigilan ko na daw ang ginagawa ko. Sobra na siyang nasasaktan. Pakiramdam niya ay parang dahan-dahang pinapatakan ng lumalagablab na kandila ang kanyang balat. Kaya't kung maaari lang sana ay itigil ko na ang ginagawa ko. Hindi ko na pinapansin ang pagmamakaawa ng dalaga. Ipinagpatuloy ko lang ang ginagawa. Naririnig ko naman si nanay na sinabihan niya si Mara na tiisin nito ang sakit. Ganon talaga magiging epekto dahil napakatindi ng kulam ang kumakapit sa kanya. Hindi basta-bastang mawawala yun ng ganon kadali lang. Matapos ang unang gabing gamutan ay inanlambot ang mga tuhod ko. Hindi ako kaagad nakatayo nun. Tama nga si nanay. Sobrang lakas ng kulam na kumapit dito. At palagay ko ay hindi ko yun kayang alisin sa 1 o 2 gabing pagre-ritual. Pagtayo ko nun, ay siyang pagbagsak naman ng dalaga sa may sahig. Nawala nito ng malay kasabay ng sunod-sunod na pagkamatay ng kandila. Nilapitan ko siya at nag-aalalang inalalayan nun. Hiniga ko sa mahabang upuan, inasikaso. Si nanay naman ay sinusundan lamang ng tingin ng bawat galaw ko. Nay, ano na pong gagawin ko? Hindi ko kayang baklasin ng ganun kadali yung kulam sa katawan ni Mara eh. Baka kapag nagtagal pa, baka bumigay yung katawan niya. Sa uli, hindi ko siya maligtas. Saglit kong tinapunan ng tingin ang mahimbing na natutulog na dalaga nun. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba oras na hindi ko mailigtas ang dalaga. Saglit pa akong napaigtat nung tapik-tapikin ni nanay ang kamay ko. Huwag ka mag-alala. Hahanap ako ng paraan para mailigtas ang dalagang yan. Saan ka pupunta, Nay? Gabi na. Baka mapano kayo dyan sa labas. Nagwika siyang may pupuntahan lang. Bukas na ito makakauwi kaya't isarado ko na maigi ang pintuan at bantayin ko si Mara nun. Nagtataka man ito manguna lamang ako at sinabihan siya mag-ingat. Kinabukasan, pasado 5:00 pa lamang ng madaling araw ay may kumatok na sa pintuan nun. Si nanay, nakasuot ng itim na bestida at may hawak na boteng may lamang likidong kulay itim. Nagulat at nag-aalala akong tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanya nang makita kong marami siyang sugat sa braso at pisngi nun. Hindi na importante kung anong nangyari sa akin. Ang mahalaga ay nakuha ko na itong itim na alak sa kamay ng mga aswang na mangkukulam. Itim na alak, Nay? Tama. Ang alak na ito ang panghuling alas natin para tuluyan na magamot si Mara. Sa pamamagitan ng alak ay lilinisin ang katawan ng dalaga at ilalabas niya ang lahat ng mga insektong ginamit na mangkukulam para unti-unting lamunin ang katawan ng dalaga. Sagot niya at tinabig ang kamay ko't pumasok na. Nakita kong iika-ika si nanay nang maglakad ito papasok
May malaking sugat din siya sa paanan na parabang kinapitan yun ng matulis na bagay. Naawa ako sa aking ina habang sinusundan ko siya ng tingin. Palagay ko ay nakipagsagupaan siyang mag-isa doon sa mga aswang na sinasabi niya makuha lang ang itim na alak na ito. Nay, sigurado po ba kayo sa gagawin natin? Tanong ko sa kanya. Matapos sabihin sa akin kung ano ang mga dapat kong gagawin mamayang gabi. Ayon kasi sa aking ina, ang alak na kinuha niya sa aswang na mangkukulam ay may nakahalong lason. Isa yon sa pinakamatinding gamot sa mga taong kinukulam. Bihira lang ang ganon. Tanging mga mangkukulam na aswang na may mataas na antas lamang umano ang siyang may kakayahang gumawa ng ganong klaseng gamot. Nang malaman nga ni nanay mula sa kanyang kakilalang albularyo ang tungkol sa ganong klaseng gamot, at itinuro nito sa kanya kung sino at saan matatagpuan ng ganong klase, walang pagdadalawang isip na pinuntahan ni nanay ang tahanan ng nilalang, at wala siyang pakialam kahit na buhay niya ang magiging kapalit nun. Hindi ko alam kung magtatagumpay tayo sa gagawin. Pero wala nang ibang paraan kundi ito na lang. Oras na maalis natin ang ulam at gumaling ang dalaga. Ikaw naman ang tumupad sa pangako mo. Pangako na tutupad po ako sa usapan natin. Masakit man para sa akin na sa ikalawang pagkakataon na hindi ko makasama ang dalaga. Pikit matang tatanggapin ko na lamang yon. Alang-alang sa ikakagaling niya. Sa panghuling gabing gamutan, nasa bahay na si Malu at ang mga magulang niya. Nalaman na ng mga ito mula kay Malu kung nasaan si Mara. Nung una ay nagalit ang mga ito at kung ano-anong masasakit ang ibinabato sa aking ina. Pero kalaunan naman ay nauwi din sa magandang usapan at napakiusapan kung pagkatiwalaan nila kami. Pagpatak ng 6:00 ng hapon, sinimulan na namin ni nanay ang huling gabi sa panggagamot. Napagkasunduan naming si nanay ang gagawa ng ritual at tuhuli sa mangkukulam. Ibabalik niya rito ang lahat ng mga pamarusang ginawa niya sa dalaga. Mas triple pa ang gagawin niya. Nasa balkonahe lamang ng bahay sina Malu at ang mga magulang niya. Kami lang ni nanay at Mara ang nasa loob. Nang sa ganoon ay hindi sila matamaan ng anumang pagpapalipad hangin o mga orasyong ibabato ng mangkukulam. Habang nagre-ritual ang aking ina ay naghanda na ako para sa gamutang gagawin nun. Gaya ng bilin ni nanay, ipinainom ko kay Mara ang itim na alak at pinilit na ipaubos sa kanya. Mas maganda kung maubos ni Mara ang alak. Nang sa ganoon ay talagang malinis nito ang kaloob-looban ng katawan ng dalaga. Pero sa kabilang banda, kung hindi kakayanin ng katawan ni Mara na labanan ng alak na may lason, mamamatay ito at tuluyan ng makukuha ng mangkukulam ang kanyang kaluluwa at maaangkin ng demonyong pinag-alayan. Mara, ito na yung huling gabing gamutan mo. Pilitin mong lumaban hanggang sa matapos ni nanay ang ritual na gagawin. Pilitin mo ring ubusing inumin yung alak na to. Kahit ayaw tanggapin ang sigmura mo, tulungan mo yung sarili mo. Marahang tumango ang dalaga. Doon na nga ay sinimulan ko na ang panggagamot. Nagsindi ako ng kandila sa harapan ng altar. Nag-usal ng poder sa katawan pagkatapos ay nilapitan na ang dalaga at ginamot na. Pinilit kong ipinainom sa kanya ang alak noong nagtangka itong tumanggi. Kahit na anong pagmamakaawa ang gawin ng dalaga, hindi ko ito pinakinggan. Panay na ang pag-ungol ng dalaga at tinatabig ang alak noon. Ayaw niya na itong inumin dahil sa napakapangit umano ng lasa. Ang mga magulang naman ni Malu ay kinakalampag na ang pintuan at sumisigaw na ang mga itong papasukin na namin. Pinipigilan naman sila ni Malu at sinabihang magtiwala lang. Naging mahirap man ang gabing yon ay hindi ako bumitaw.
Kahit na sinasabi ng puso kong itigil na ang ginagawang panggagamot dahil nasasaktan na ang dalaga't umiiyak. Naging matatag ako. Kailangan kong magpakatatag para sa dalaga. Yun na ang huling alas namin ni nanay, kaya't sisikapin kong matapos ang gamutang yon. Sa huli, nagtagumpay kami. Tuluyan nang nabaklas ang lahat ng kulam sa katawan ni Mara. Pero ang kapalit naman nun, bumagsak ang katawan ni nanay. Para bang nabawasan siya ng 10 kilo sa loob ng isang gabi. Nawalan na rin siya ng boses nun. Tumanda ang mukha at mapag-aakalahan mong nasa edad 70 mahigit na ito. Tulala na rin siya at animoy inalisan siya ng kamalayan. Gaya ng pangako kay nanay matapos gumaling ang dalaga, hindi ko na ito pinansin pa. Kahit na nagpabalik-balik ito sa bahay at nagpresentang tutulungan akong alagaan si nanay noon. Tinanggihan ko siya at sinabihang umalis na at huwag nang bumalik pa sa bahay. Dahil tapos na itong gamutin. Lumipas ang halos 1 buwan na pag-aalaga ko kay nanay. Unti-unting bumalik ang kanyang sigla. Kahit papano ay may nababanggit na siyang letra. Hanggang sa hindi naglaon ay tuluyan na nga siyang nakapagsalita at nakalakad ulit. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahin ng bahay, habang nakatanaw sa kawalan, tumabi si nanay. Tinanong niya ako kung iniisip ko pa rin ba umano ang dalaga. Tatanggi na sana ako pero inunahan niya na ako magsabing huwag ko nang ipagkakaila pa dahil hindi ko pa man sasabihin. Alam niya na. Kung talagang mahal mo siya, hindi mo siya puntahan sa bahay ng kaibigan mo. Wala sa sariling nilingon ko siya at hindi makapaniwala nun. Pumapayag na ako, anak. Nakita kita kung gaano kang nag-alala sa babaeng yon noong may sakit siya. Ayoko matulad ka sa kapalaran ko. Ang mabaon sa bahay na ito at maging isang mambabarang hanggang sa mamatay. Ibahin mo ang landas ng buhay mo. Dagdag niya pang sabi. Sa mga panahong pilit niya akong inilalayo sa dalaga, nakita niya umano ang sarili niya sa akin. Para akong robot na naging sunod-sunuran na lamang at walang kakayahang tumanggi kung ano ang ipapagawa ng isang magulang. Nagsisisi siya noon dahil sa ginawa niyang paglayo sa aming dalawa ni Mara. Ayaw niyang mamatay ang babaeng mahal ko. Kaya kahit kapalit man ang buhay niya, gumaling lamang ang dalaga ay gagawin niya. Minsan na siyang nawalan ng mahal sa buhay. Nung binarang ng abuela ko ang aking ama't kinitilan ng buhay noon. Kaya't alam niya kung gaano kasakit oras na mawala sa harapan mo ang taong minahal mo't wala ka man lang nagawa. Ayaw niya mangyari sa akin yon. Yang kaalaman mo sa pambabarang, isang tabi mo na yan at ibaon sa limot. Mahal kita, anak, at gusto ko mamuhay ka kasama ang babaeng mahal mo. Kung sakali man hanggat maaari, lumayo ka sa lugar na ito at magsimula ka mamuhay ng normal. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni nanay. Tila ba nabuhayin ako ng loob matapos niyang sabihin yon. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Mara. Mabuti na lang at naabutan ko pa ito dahil aalis na pala siya papuntang Manila. Inamin ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko kahit hindi ako sigurado kung ganun din siya. Hindi ako nabigo dahil tulad ko ay ganun din ang nararamdaman ng dalaga. Nagkatuluyan kami, Sir Seth. Sinunod ko ang sinabi ni nanay na magpakalayo-layo nun. Ilang taon nang nakalipas, bumalik ako sa lugar namin. Kasama si Mara at ang mga anak ko. Yun ay dahil sa sinabi ng aking nanay na kailangan niya akong makita at ang mga apo niya bago siya malagutan ng hininga.